Ang American Mafia, na kilala rin bilang La Cosa Nostra, ay isa sa pinaka-iconic at misteryosong organisasyon sa kasaysayan ng Estados Unidos. Mula sa mga lansangan ng New York hanggang sa casino sa Las Vegas, ang kanilang impluensya ay malawak at nakapalupot sa politika, negosyo at kahit sa entertainment. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang kasaysayan ng mafia, kikilalanin ng mga pangunahing figure at aalamin ang mga kwentong nagpabago sa mukha ng krimen sa Amerika. Pero bagong lahat, kung mahilig ka sa mga kwento mula sa kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Ang ugat ng American Mafia ay matatagpuan sa Sicily, Italy. Sa huling bahagi ng 19th century at simula ng 20th century, maraming Italians ang tumakas sa kahirapan at nag-migrate sa Amerika, karamihan sa New York, Chicago at New Jersey. Kasama sa kanila ang mga lumaki sa culture ng honor, loyalty at omerta, ang code ng katahimikan ng mafia. Ang omerta ay nangangahulugan na hindi mo kailanman ibubunyag ang anumang gawain ng iyong pamilya o grupo sa mga otoridad. Ito rin ang pundasyon ng tiwala sa loob ng mafia, kung saan ang betrayal ay pinaparusahan ng malupit. Pagdating sa Amerika, maraming Sicilian immigrants ang nakaranas ng diskriminasyon, kahirapan at kawalan ng oportunidad. Sa mga crowded tenements sa Lower East Side ng New York, naging malinaw na ang kaligtasan at kita ay kailangan nilang pangalagaan sa sarili nilang paraan. Dahil dito, nagsimulang mabuo ang mga small gangs, kadalasan base sa lugar, pamilya o lugar ng pinagmulan sa Sicily. Ang mga gang na ito ay nagbibigay proteksyon laban sa ibang immigrant group at sa pulisya, at nagbibigay rin ng pagkakataon na kumita sa illegal na paraan tulad ng gambling, extortion at racketeering. Isa sa unang kilalang personalidad ay si Giuseppe Morello, na kilala rin bilang The Clutch Hand dahil sa kanyang kamay na may kapansanan. Pinangunahan niya ang Morello crime family na nag-specialize sa counterfeiting at loan sharking. Sa panahong ito, ang Morello crime family ay naging modelo para sa iba pang Italian-American gang sa New York. Ipinakita nila kung paano maaaring pagsamahin ng tradisyon ng Sicilian Mafia at ang bagong oportunidad sa Amerika upang makabuo ng isang organisadong network ng krimen na may disiplina at hierarchy. Sa pamamagitan ng kanilang operasyon, natutunan ng iba pang gangs ang kahalagahan ng pagkakaisa, loyalty at secrecy, at dito nagsimula ang pundasyon ng modern American Mafia. Noong 1920s, nagkaroon ng malaking oportunidad ang mafia dahil sa prohibition o ang pagbabawal sa alkohol. Ang illegal na alak ay naging pangunahing kita ng mga gang, at dito nagsimulang sumiklab ang mga gang wars. Noong January 1920, nagsimula ang prohibition sa Estados Unidos, isang batas na nagbabawal sa paggawa, pagbebenta at transportasyon ng alak sa buong bansa. Layunin ng batas na ito na bawasan ang krimen at mapabuti ang moralidad ng lipunan. Ngunit sa halip, nagdulot ito ng malaking underground economy. Ang bawal na alak ay naging napakamahal at lubhang in demand. At dito pumasok ang mga organized crime groups na handang gumawa ng anumang paraan upang kumita. Isa sa mga pangunahing personalidad na nagbago ng mukha ng American Mafia sa panahong ito ay si Charles Lucky Luciano. Noong huling bahagi ng 1920s, sumiklab ang isang maras na labanan para sa kapangyarihan na tinawag na Castellamarese War sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking Italian-American criminal gangs sa New York City. Noong 1931, matapos manalo ang paksyon na pinamumunuan ng Sicilian-born crime boss na si Salvatore Maranzano, idiniklara niya ang sarili bilang capo di tutti capi o boss ng lahat ng boss sa New York. Hindi natuwa sa kapangyarihang nakuha ni Maranzano, iniutos ng umuusbong na mobster na si Lucky Luciano ang pagpapatumba sa kanya sa parehong taon. Pagkatapos nito, si Luciano na ang naging dominanteng boss at pinangunahan ang pagtatayo ng isang sentralisadong organisasyon na tinawag na The Commission. Ito ang nagsilbing parang pambansang board of directors ng American Mafia na noon ay binubuo na ng hindi bababa sa 20 crime families sa buong bansa. Sa New York na noon ay naging sentro ng organized crime sa Amerika, hinati ang lungsod sa 5 pangunahing mafia families. Layunin ng komisyon na ayusin ang lahat ng alitan at tukuyin kung aling pamilya ang may kontrol sa bawat teritoryo.
Itinuturing ang komisyon bilang isa sa pinakamahalagang inobasyon ni Luciano. Sa Chicago naman, si Alphonse Al Capone ay naging simbolo ng panahon ng Prohibition. Panganay sa isang mahirap na pamilyang Italian, si Capone ay sumali sa mga gang sa murang edad at mabilis na umakyat sa ranggo dahil sa kanyang karisma at kakayahang gumawa ng matitinding desisyon. Pinangunahan niya ang Chicago outfit at kumita ng milyon-milyong dolyar mula sa ilegal na alak, sugal at prostitusyon. Ngunit hindi lamang ang yaman ang nagdala ng pangalan ni Capone sa kasaysayan. Kilala siya sa brutal na pamamaraan ng pagpapatupad ng kanyang kapangyarihan. Ang pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang St. Valentine's Day Massacre noong February 14, 1929. Sa araw na iyon, 7 miyembro ng rival gang ni Bugs Moran na kilala bilang Northside Gang ang inambush gamit ang machine gun sa isang garahe sa Chicago. Ang ambush ay gumulat sa buong bansa at naging simbolo ng karahasan ng organized crime sa panahon ng Prohibition na nagpapakita ng kahandaan ng mga gangsters na gumamit ng matinding karahasan upang mapanatili ang kapangyarihan at kita. Sa panahong ito, ang mafia sa Amerika ay hindi lamang basta criminal organization. Naging negosyo ito na may disiplina, istruktura at estratehiya. Ang Prohibition, bagaman nilalayong bawasan ng krimen, ay nagbigay daan sa isang napakalaking underground economy na pinangunahan ng mga malalakas na personalidad tulad ni Lucky Luciano at Al Capone. Sa kanilang katalinuhan at brutal na taktika, pinanatili nila ang dominance ng mafia sa lungsod at naglatag ng pundasyon para sa modern organized crime sa Amerika sa mga susunod na dekada. Upang tumagal at manatiling organisado, ang American Mafia ay umasa sa isang mahigpit at malinaw na hierarchy. Sa bawat crime family, ang pinakamataas na otoridad ay ang boss, ang pinuno na may ganap sa kapangyarihan sa lahat ng operasyon ng pamilya. Walang negosyo mula sa sugal, extortion hanggang loan sharking ang maaaring isagawa nang hindi siya nakakakuha ng bahagi ng kita. Ang utos ng boss ay hindi kino-question at ang pagsuway ay maaaring mauwi sa kamatayan. Sa ilalim ng boss ay ang underboss, ang pangalawa sa command at siyang nagpapatupad ng mga utos sa araw-araw. Siya ang namamahala sa mga kapos o captains na bawat isa ay may sariling crew ng mga sundalo. Ang mga sundalo ay pawang made men, mga opisyal na miyembro ng pamilya na formal na tinanggap sa organisasyon. Sa ganitong istruktura, nagiging kontrolado at sistematiko ang operasyon ng mafia, na parang isang iligal ngunit disiplinadong korporasyon. Mayroon din isang mahalagang posisyon na tinatawag na konsilyere, ang tagapayo ng boss. Ang konsilyere ay karaniwang isang veteranong miyembro na may respeto ang buong pamilya. Siya ang nagbibigay ng payo, namamagitan sa alitan at tumutulong sa paggawa ng mahalagang desisyon. Sa pinakailalim ng hierarchy ay ang mga associates, mga taong nagtatrabaho o nakikipagnegosyo sa mafia, ngunit hindi opisyal na miyembro. Maaari silang maging hitmen, smugglers o business contacts, ngunit wala silang parehong proteksyon at karapatan ng isang made man. Ang pagiging ganap na miyembro ng mafia ay hindi basta-basta. Tradisyonal, ito ay nangangailangan ng isang initiation ceremony na puno ng simbolismo. Sa seremonyang ito, tinutusok ang daliri ng iniindak upang pumatak ang dugo, habang hawak niya ang isang nasusunog na larawan ng isang patron saint. Habang nasusunog ang larawan, nanunumpa siya ng walang hanggang katapatan sa pamilya, nangangakong susundin ang mga utos at mananatiling tapat hanggang kamatayan. Mahalaga rin ang pinagmulan. Kinakailangan na may dugong Italian ang isang inductee at sa maraming pamilya, sapat na ang lahing Italian mula sa ama. Sa ilang pagkakataon bago maging ganap na miyembro, inaasahan din na napatunayan na ng isang lalaki ang kanyang katapatan. Minsan sa pamamagitan ng paglahok sa isang pagpaslang, bagamat hindi ito palaging required sa lahat ng pamilya o panahon. Ang pagiging mafioso ay itinuturing na panghabang buhay na commitment. Sa oras na ikaw ay maging bahagi ng pamilya, inaasahang susunod ka sa omerta. Ang pakikipagtulungan sa otoridad ay itinuturing na pinakamatinding pagtataksil. Bukod dito, may iba pang mga panuntunang sinusunod. Ipinagbabawal ang pag-atake sa kapwa-miyembro at mahigpit na bawal ang pakikipagrelasyon sa asawa o kasintahan ng kapwa mafioso. Sa ganitong hierarchy at mga ritual, napanatili ng American Mafia ang disiplina, takot at katapatan sa loob ng organisasyon sa loob ng maraming dekada.
Ang istrukturang ito ang naging susi kung bakit nagtagal ang mafia at kung paano nila napangasiwaan ang isang malawak at mapanganib na kriminal na imperyo sa Estados Unidos. Matapos ang pagtatapos ng Prohibition noong 1933, marami ang nag-akala na mawawala na ang kapangyarihan ng mafia. Ngunit sa katotohanan, nagbukas ito ng mas malawak na oportunidad para sa organisadong krimen. Ang pag-alis ng ipinagbabawal na alak ay nagbunsod sa mafia na humanap ng iba pang pinagkukunan ng kita. Ang gambling, labor racketeering, extortion at control sa union ang naging bagong larangan ng kanilang negosyo. Sa panahong ito, malinaw na ang American Mafia ay hindi lamang grupo ng maras na kriminal, kundi isang sistematikong organisasyon na may istruktura at long-term strategy. Si Frank Costello, na kilala bilang Prime Minister of the Underworld, ay isa sa mga pinaka-maimpluwensyang personalidad ng panahong ito. May kakayahan siyang makipag-ugnayan sa politika, sa mga union at sa mga negosyo na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan hindi lamang sa ilalim ng criminal world kundi pati sa mainstream society. Sa pamamagitan ng kanyang network, pinanatili niya ang kapangyarihan ng mafia sa New York at pinayagan ng mga operasyon nito na maging maayos at mas kumikita. Kasabay nito si Mayor Lansky, bagaman hindi Italian, ay naging partner ni Lucky Luciano at isa sa mga financial mastermind ng American Mafia. Siya ang nagplano at nagpapatakbo ng gambling operations sa New York, Miami at Las Vegas at responsable sa pagpapaunlad ng legal at illegal enterprises ng mafia sa pamamagitan ng smart investment at financial strategy. Sa tulong ni Lansky, nagkaroon ng mafia ng matatag na daloy ng pera mula sa casino, racetracks at iba pang sugalan na nagpatibay sa kanilang impluensya at seguridad sa negosyo. Sa Las Vegas, nagsimulang magtayo ang mafia ng mga casino at entertainment venues kabilang ang Flamingo Hotel na pinangunahan ni Bugsy Siegel. Bagaman itinumba si Siegel noong 1947 dahil sa kontrobersya sa gastusin at potensyal na betrayal, ang kanyang proyekto ay naging blueprint para sa mafia-controlled casino industry at nagpakita kung paano maaaring pagsamahin ng iligal at legal na negosyo upang kumita ng malaki. Sa New York at iba pang lungsod, ginamit ng mafia ang kanilang control sa labor unions upang manipulahin ang construction, shipping at other industries. Ang labor racketeering ay nagbigay sa kanila ng steady na kita sa pamamagitan ng extortion, kickbacks at strikes na nagbibigay advantage sa kanilang negosyo. Sa panahong ito rin lumakas ang organisasyon sa pagtutulungan sa loob ng 5 family sa New York sa ilalim ng modernized structure na itinatag ni Lucky Luciano na nagbigay daan sa koordinasyon, kapayapaan sa pagitan ng families at mas malaking kontrol sa iba't ibang industriya. Ang dekada ng 1930s hanggang 1940s ay nagpakita ng bagong muka ng American Mafia. Hindi na ito simpleng gang na nag-aaway para sa teritoryo, kundi isang organisasyon na may istruktura, sistematikong pamamahala at kakayahang makipag-ugnayan sa politika, negosyo at lipunan. Sa pamamagitan ng katalinuhan, networking at kontrol sa mga mapagkakakitaan, pinanatili ng mafia ang kanilang dominance sa underground economy at inihanda ang kanilang sarili para sa mas malaking impluensya sa mga susunod na dekada. Pagpasok ng 1950s, umabot sa rurok ang kapangyarihan at impluensya ng American Mafia. Ang dekadang ito ay tinaguri ang Golden Age dahil sa taas ng kanilang yaman, network at impluensya sa lipunan. Isa sa pinaka-maimpluensyang personalidad sa panahong ito ay si Vito Genovese na naging head ng Genovese family. Si Genovese ay kilala sa kanyang ambisyon, disiplina at kakayahang manakot at mga siwa sa operasyon ng pamilya nang walang palya. Sa kanyang pamumuno, lumakas ang kontrol ng mafia sa mga illegal gambling, loan sharking at labor racketeering operations na nagbigay sa kanila ng matatag na daloy ng pera at kapangyarihan. Noong 1957, naganap ang Apalachin Meeting sa maliit na bayan ng Apalachin, New York na pinamunuan ni Vito Genovese. Ito ay isang nationwide gathering ng mga mafia bosses mula sa New York, Chicago at iba pang lungsod sa Amerika na layuning pag-usapan ng koordinasyon ng negosyo, paghahati ng teritoryo at mga bagong operasyon. Ang meeting ay ginanap sa pribadong bahay ni mobster Joseph Barbara, isang strategic location na malayo sa mata ng urban police. Ngunit hindi naging lihim ang meeting. Napansin ng lokal na pulis ang mga mamahaling sasakyan, maraming bisita at kakaibang kilos ng mga tao sa paligid. Dahil dito, tumawag ang pulis sa reinforcement
at nag-set up ng roadblock sa mga kalsada papasok sa bahay ni Barbara. Nang subukan ng ilang boss na lisanin ang lugar sa pamamagitan ng kotse o pagtakas sa kagubatan, marami sa kanila ang nahuli sa checkpoint o nahuli habang sinusubukang tumakas. Sa raid, mahigit 50 boss at high-ranking mobsters ang nadakip o na-detain ng pulisya. Bagaman nakalabas ang ilan sa kanila sa oras na iyon, ang insidente ay nagbigay ng malinaw na ebidensya sa law enforcement at sa publiko na mayroong malawak at organisadong network ang mafia sa Amerika. Ang raid na ito ang nagbukas sa mata ng FBI sa lawak ng organized crime na noon ay itinuturing lamang ng ilang opisyal bilang haka-haka. Sa kabila ng pagkakahuli ng ilang boss sa Apalachin meeting noong 1957, tinagurian pa rin ng panahong ito bilang golden age ng American Mafia dahil sa kabuuang lawak, kita at impluensya ng organisasyon sa lipunan, negosyo at politika, at hindi lahat ng operasyon ng mafia ay natigil dahil sa raid na iyon. Noong 1970s, nagsimulang bumagsak ang dominasyon ng mafia. Sa pangunguna ni Robert F. Kennedy at ng FBI, naging mas agresibo ang kampanya laban sa organized crime. Sa ilalim ng batas na ito, hindi lamang ang mga individual na sangkot sa krimen ang maaaring kasuhan. Maaari ding kasuhan ng buong organisasyon para sa pattern ng ilegal na gawain, kabilang ang extortion, murder at gambling. Isa sa pinaka-famous na halimbawa ay si John Gotti, boss ng Gambino family na kilala bilang The Dapper Don dahil sa kanyang flashy public image at kakayahang iwasan ang pagkakaaresto sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nahuli si Gotti noong 1992 sa tulong ng testimonies ng kanyang underboss at iba pang insiders at nakulong hanggang sa kanyang kamatayan. Sa panahong ito, nagsimulang bumagsak ang decades-long dominance ng mafia sa gambling, labor unions at construction industry. Ang impluensya nila sa politika at lipunan ay unti-unting humina at marami sa dating wealthy at powerful bosses ay napilitang magtago o nakulong. Sa kabila ng pagbagsak, nanatili ang legacy ng American Mafia bilang organisasyon na nagpakita kung paano maaaring pagsamahin ng karahasan, negosyo at disiplina sa isang malawakang network. Sa huling bahagi ng 1990s, malinaw na ang American Mafia ay hindi na ang dominanting pwersa sa underground economy na dati nitong kinakatawan. Ang mga operasyon ay mas maliliit, mas lihim at mas mababa ang kita kumpara sa panahon ng Golden Age na dati nitong kinakatawan. Gayunpaman, ang istruktura at pamamaraan ng mafia mula sa hierarchy at chain of command hanggang sa omerta at strategic alliances ay nagpatuloy at naging bahagi ng modernong kasaysayan ng organized crime sa Amerika. Ang dekadang ito ay nagmarka ng pagtatapos ng rurok ng mafia, ngunit sa parehong oras, ipinakita nito ang kahalagahan ng batas, koordinasyon ng federal agencies at strategic prosecution sa pagkontra sa entrenched criminal organizations. Ang pag-akyat at pagbagsak ng American Mafia ay nagbigay daan sa mas malinaw na pag-intindi sa dynamics ng power, loyalty at criminal na enterprise sa lipunang Amerikano. Sa kabila ng decline, ang American Mafia ay may malalim na legacy sa kultura at lipunan. Ang kanilang kwento ay na-immortalize sa pelikula tulad ng The Godfather, Goodfellas at Casino. Ngunit higit sa entertainment, ang mafia ay nag-iwan ng leksyon sa politika, negosyo at batas. Ang American Mafia ay hindi lamang kwento ng krimen. Ito ay kwento ng mga tao, kultura at sistema na nagtulak sa kanila sa tuktok ng mundo ng underground power. Sa kanilang rise at fall, makikita natin ang kahalagahan ng batas, moralidad at kung paano ang lipunan ay humarap sa sariling anino. Sa susunod na video ay tatalakayin naman natin ang mga naging buhay ng ilang sumikat na gangster nung kasagsagan ng mga mafia. Kaya huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga bago kong video.